Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Veteran, tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat kayo! Really? Captain Pangilinan, Edicamp niya, class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ko, si Lieutenant Dudong Taune, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit, sir? Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya ko hindi na kailangan, sir. Mukha ko ID. Mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati. Na kasama ko sa Mindanao, yung iba na kasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No? Binabaril ko sila, tatamaan ko sila kung saan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Sasabihin ko ganyan, nakasniper ako. Dapa! Dahil pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumigil ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala mo, sir! Wala nang bulaklak! Kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password? Pinakailan may counter ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, mahogani. Kung ano, depende sa password na pinag-usapan ng mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, sir, Papa Whiskey, hold, Hugoster, Papa Whiskey, password. Papa Whiskey, Nara. Alam niyo, sagot ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yan, sir! Oo, nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan pa si si Lieutenant Kapuyan, yung mista ako. Yung naging NCIP, tumatakbong Senator. Ngayon, iboto nyo! Si Captain Kapuyan. Ay, meron pang no? Meron pang vlog eh. Plug pa, may plug pa. Boto nyo si mista ko, si Colonel Kapuyan, dating NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Rile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, class 71, as the most senior. Walang ikulong. Walang itidisband na Ranger Regiment. Walang itidisband. No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos, babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay. Nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakagdo na sa green, sa Rustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala, nakakasa. Unload. Tapos, nagdabogan ng mga tao. Nagdabogan! Binahampas niya yung na ganyan. Sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy itong gera nato, itong labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lim, si Captain Pangilinan, lahat sila. Ako nakita ko delikado, puputok yon. Kasi mahirap magpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung nakasalita si General Enrile na ganyan. Sir, pahiram sir.
Pairam, kinuha ko. Tapos, makikinig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Kaya na, kilala niyo ako. Alam niya kayo, kitang-kita na ako eh. Yung sino nakakilala, itaas ang kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, iba nakasama ko, iba tinraining ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Ngayon, gusto ko, ikabit ninyo ang magazine ninyo. Lock and load. Putat, nagkaasahan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila, yay! Tapos sabi sa akin ni General Rile, lumapit. Iging, alam mo ba yung ginagawa mo? Oh, sir. Oh, sir, alam ko. Delikado yun nag-negotiate na tayo. Ayaw nga bumalik eh. Ayaw nga bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurrender yung mga opisyal. Tapos sabi ko, ako bala sir, alam ko ginagawa ko. Ang ranger kasi, parang aso yan. At saka mo yung buntot, kahit maalaga ka, kakagating ka. Kaya yung ranger, pagka yan, kinagat mo, kagaya ng ginagawa nyo ngayon, puta na kakagating kayo. Kakagating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko. Yung kaliwa, kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan niyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May relasyon. Ang unang putok manggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Forbes Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, tactical, 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga baril. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok dyan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat, pupakan nyo, at bumalik kayo dito sa Makati, ako magdadala sa inyo. Dahil sabi ng mga tao, yay. Tuwan-tuwa yung mga tao. Thank you. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tapos noon, sabi ni General Enrile, ayan na, papasok na yung mga ranger, maglalabasa na, pupunta na ng barracks, pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General Enrile dun sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo dun sa Forbes Park, dun sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magazine. Magtanggal sila ng magazine. Kaya, nung dumaan yung ranger doon, mga nagre-reting sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, wala silang bala. Bakit ginawa yung desisyon? Bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa serbisyo? Binibigyan kami ng medalya, Distinguished Conduct Star. Hindi ko sinuot yun. Never kong tinanggap yung award. Dahil sila nagkaroon, ako lang ang tumanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyernong Cory yung usapan na hindi tatanggalin ang Ranger Regiment. Pinulong ang mga sundalo namin. Pinulong lahat. Tumiwalag ang gobyerno sa usapan. Kaya walang kagana-ganang kausap ito, sabi ko. Kaya umalis ako sa serbisyo. 1995. Ayoko nang isugal ng buhay ko para sa ganyang klaseng gobyerno na hindi marunong sumunod sa usapan. Ano yung usapan niya ng gobyerno? Sinabi, pabababain ang bigas. Sinabi, pagpapatayin ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, kapaligtaran. Kaya ako, nalapas eh. Utang ina ninyo, ha? Pinuhay nyo ko eh. Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nag-aalaga lang ako na aso. Dapat pinalilikuan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi pinastus nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung pinupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP! Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AFP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon
sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo ha, kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko na isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Metran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pukpukin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat kayo. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mangsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, mangtitirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang ang saktan dito, sabihin niyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Kaya pagka meron dito na masaktan, meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako janitor. Oh, sino yung mga janitor ko? Mga janitor, takas sa kamay. Kami mga janitor. Takas sa kamay. Alam niyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik ka ng death penalty. Balik natin! Ang sino man gumalaw sa inyo, kaaway natin. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag na huwag. Bansa nyo to. Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa. 3 araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kati na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babaklas ang buong Mindanao. Babaklas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putang ina ninyo, tatakotin nyo kami. Putang ina ninyo, saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines, sa taong bayan. Sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa na you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit yung binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa dagadik? Tama ba na kumampi kayo sa magdanakaw, sa mga buhaya? Tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Magkatay ng baboy. Upakan namin lahat. Patayan ang buhaya! Baboy naman, binaboy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magdanakaw, mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. Eh, bakit nyo kami aawayin? Isa lang ang pukpukan nyo sa amin, isa lang masaktan. Lahat kayo, lalabanan namin. Sino?
Huwag man. Wala si Badong. Oh, Badong! Badong, pinapanood kita. Thank you. PNP ang una yung pukpukin. Wag. Ngayon, tama ba pagka nakasakay kayo sa sasakyan na pagka flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan? Hindi! Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan? O sino man yung driver na yan? Patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire! Sino spare tire ngayon? Si Sara! Si Sara. Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na ngayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paruroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare na ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya, ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ito sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, nadidinig mo ito, Governor. Nadidinig mo ito, Commander Aguila. Alam ni Marcos to. Sinasabi nila na sila, they are na-address nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sinong tinakot nyo? Takot ba kayo? Merong bulungan na nagaganap dito. Nagkakaroon siguro ng Sinabihan ako, Friday Group. Huwag daw ako mag-encourage. But anyway, sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. Gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita galit kayo. Para sila mag-react.
No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot at kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. So, mula dito, si Commander po kayo ang magsasalita. Maraming salamat sa inyo. Hello! Hello! Kilala niyo ba ako? Sigurado kayo? Okay, ganito. Ano? Oh, ganito. Maganda. Hindi na ako magiging emosyon kasi pag nakita niyo ako pag nagsalita, tuloy-tuloy. Okay, ganito. Ipaliwanag ko lang muna sa inyo ano ang Filipino Guerrilla Forces. Ipapaliwanag ko sa inyo saan nagsimula ang Filipino Guerrilla Forces. Mawawala. Okay. Nagsimula ang Filipino Guerrilla Forces April 9, 2024. 2024. Dahil yun ay araw ng kagitingan na magkaroon kami ng meeting grade ng lahat ng laban sa korupsyon. Korupsyon. Ngayon, binuo namin, napag-usapan namin ni Supremo General Dado, FGM, na magbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces. Sabi ko, sir, mayroon kaming grupo, Vanguard of Democracy. Yun ang sumuporta kay Pangulong Marcos. Paano manalo? Mayroon akong tao na more or less 6 million na sumuporta kay Pangulong Marcos, na kung saan napag-usapan namin na ang kayamanan ng bansang Pilipinas, trillion of pesos, idadaan sa campaign. Idadaan. Ay, baka madali ako ng espara ng describing. Parang malalag na naman. Hindi kasama lang yung sumuporta. Okay, tuloy ko ano? Hello! Tayo ang pag-asa ng bayan. Tayo ang pag-asa ng bayan. Bago ko papatuloy, kayo ang narito lahat na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. We will declare you a part of Filipino Guerrilla Forces. Pwede ba? Filipino Guerrilla Forces. Lahat tayo ay membro ng Filipino Guerrilla Forces. Bakit namin nabuo ang Filipino Guerrilla Forces? Dahil April 9, walang gobyerno na nag-isip protektahan ang Pilipino. Kaya kami ay lumabas, nagbuo ng samahan para lang protektahan ang inyong pamilya at ang ating barangay. 44,000 barangay nationwide, nasa 30% ko na fill up. Ang region, 100%. Mayroon na akong commanders. Province, 60% fill up. So, ang purpose niyan, baka sakaling sakupin tayo ng pananakot na sinasabi natin China. So, ang gobyerno natin ay hindi nag-iisip kung ano. Mas malakas ang boses na nasa paligid ko, nasa sapawan ng aking tainga. Hindi na ako makapagsalita. Silent lang muna. Alam mo ba? Di ba sa may edad, pag nagsisimula at na-istorbo, mahirap mag-recover?
Alam mo ba yun? Ikaw, alam mo yun, kung sumilang ka na eh. Ha? Kaya dapat concentrate para masabi ko ang dapat kong sabihin sa taong bayan. Okay, ituloy ko. Binuo namin ang Filipino Guerrilla Forces dahil ang gobyerno natin kasama ng PNP, kasama ng kapulisan, kasama ng armed forces, hindi sila nag-isip paano kayo protektahan kung ang mga kanyang bomba papasok ang China. Naisipan nila ang armed forces, nag-isipan. Pero kami, Colonel Metran, si Supremo, Dano, inisip namin ang inyong seguridad, ang inyong pamilya. Kami lang yun mag-isip. Ang gobyerno natin, they are busy on politics. Politika ang inatupag nila. Tawa ko dyan.